Alas 5 na, 1 Western Visayas na. Alas 5 na, 1 Western Visayas na. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, katututukan, subong sa One Western Visayas. Mga electric cooperative sa Western Visayas, ginaduso ang suspensyon sang line rental fees ang NGCP nga nag-epekto sa pagsaka sang electric bill sang mga konsumidor. Posibilidad nga ipasaka sa Alert Level 3 ang Mount Canlaon, nagtaas pa suno sa PHIVOLCS. Mga residente malapit sa bulkan, handa na nga magpakwit. Anay Mayor Jed Patrick Mabilog, nag-apply sang reactivation sang iya voter registration suno sa Comelec, Iloilo City. Pagbungguan ay isang mixer kag wing van trucks sa Liganes, Iloilo, nakuhaan sang CCTV. Kag Kapuso Stars, nakisagya sa selebrasyon sang Panubli Nicolas Festival 2024 sa Banwa sang Isabela. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon, live sa GMA Iloilo Station. Ako si Jerthro Charlatan. Kag ako naman yung Kapuso rin Priatos live diri sa GMA Bacolod Station. Mga Kapuso, pagtimbuok sa balayran sa kuryente, ginakadismaya sa mga konsumidor sa electric cooperatives sa Western Visayas. Kapuso, mga kooperatiba ginadusong suspensyon sa line rental sa NGCP para mapanubo ang presyo sa kuryente. Nakatutok, Julius Bilacaon. Halin sa 3,700 ang Hulyo, nagsaka sa kapin 5,000 pesos ang bill sa kuryente ni Manang Marlo sa bulan sa Agosto. Ang kantidad nga idugang sa bayad sa kuryente, mapuslan pa kuntani sini sa iban nga galastuhan. Basi, kuan mo pa, ipagamit pa sa estudyante ko, college, amo na burbudlayan. Ang sitwasyon ni Manang Marlo ang gina-eksperyensya man sa madamo nga mga konsumidor sa Panay. Paatag sa mga electric cooperative. Ini ang tuga sang ginpatuman sang National Grid Corporation of the Philippines nga N-1 ukon ang contingency nga nagabutang sang limit sa mga linya sini sa pagsaylo sang supply sa mga distribution utility. Bangod sini, nagaluntad ang line congestion nga nagaresulta sa pagtimbuok sang balayran sa line rental. Pareho sa Eleco 1, bangod sa congestion sa substation sang NGCP sa Barutag Viejo, nagsaka sa kapin 7 pesos ang line rental sini. Gani ginaduso subong sa mga electric cooperative sa Western Visayas sa Energy Regulatory Commission nga suspenderon ang N-1 scheme kag ang line rental. Lakip na ang pagpatuman sang refund sa ginbayad sa mga konsumidor. Padala na sulat sa ERC, sa IMAP, nga dapat i-investigate nila ining sitwasyon kay ini do ka problema gid sa aton mga konsumidor. Bangod sa sitwasyon, ang mga electric cooperative ang ginabasol sa mga konsumidor. Apang depensa sang Eleco 1, wala sa ila kontrol ang presyohanay sang kuryente. Kay kita ga-engage sa mga consumers, kita gipremihan balasulon. Sa tunga sang pagtaas sa panukot sang iban nga kooperatiba, talalupang do naman ang pangnubo sa sukot sang Eleco 3 sa 11 pesos kag 80 sentimos kada kilowatt hour. Ini ang pinakabarato sa Panay. Suno sa General Manager sini, nangindako nga butang ngayara sa ila area ang NGCP substation. Gani nagdubo ang ila line rental. Kitang pa ang receiving node gid sa connection sang Panay subgrid to the Visayas grid. Gintinguhaan sang news team nga makuhaan sang bahin ng NGCP. Apang kami ang ginpahibalo nga magapagwa lang ini sang official statement kaangot sa among isyu. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaon, One Western Visayas. Kapuso, pag-ulan-ulan na eksperyensyahan sa pinakabahin sang Lakaseriana sa Negros Occidental sa tunga sa ginabantayan nga sitwasyon sa Mount Canlaon. Samtang lahar flow, ginakabalak-an kung liwat maglupok ang bulkan. Nakatutok Aileen Pedresa. Halin sa masobra 9,000 katoneladas ng asupre nga ginbuga sa Mount Canlaon sa September 10, nagsaka sa 11,556 katoneladas sa sulod sa 24 oras nga monitoring sa PHIVOLCS. May 79 man ka volcanic earthquakes nga na-record. Sunod sa Mount Canlaon Observatory, mas nagdako ang posibilidad nga isaka sa Alert Level 3 ang bulkan base sa uli nga monitoring parameters. Ang aton nga SO2 emission ang siyang pinakamataas natin nga na record. Pwede ni siya
nga mag-elevate into an alert level 3 nga scenario. At alert level 3, pwede kita mag-expect nga may ara kita nga mga magmatic intrusion na sa aton nga bulkan. Pananglitan sa alert level 3 ang bulkan, halin sa 4 kilometer. Himuon na nga 6 kilometer permanent danger zone. Anytime, pwede magkaroon kita sa mga eruptions, which is dangerous siya sa mga tao nga malapit sa bulkan. Nagapabilin nga suspendido ang klase sa tanan nga level sa La Casillana, subong man sa mga barangay sa La Carlota City malapit sa bulkan. Pagluwas sa baho sang asupre kag pagtayog labi nga ginakabalakan karon sa mga residente diri sa lugar, ang giwat na naman nga pagluntad sang lahar flow. Subong adlaw, na-eksperyensyahan ang pag-ulan-ulan sa pila ka bahin sang La Casillana diri sa barangay Biak na Bato. Nagakabalaka ang pila ka mga residente malapit sa sapa. Ratol man kami syempre kay dira malang kutob ang lahar sa may pero ang iyang kwan bala dira gakwan sa may kalog, may ara kami mga butas nga ginapreparar. Mga bulong, mga tubig nga imo kinanglanon. Mahulat kita sang advice ang T-box. Amo nang ginakulbaan namon kay nagaulan. May pila ka sityo sang nasabit nga barangay nga nahamtang malapit sa tiilan sa bulkan nga ginabisuhan na nga mag-evacuate. Basi, matabo, ato pato sila sa babaw, kag budlay na namon sila kwaon. Hindi ko gusto nga matabo nga pag-irap nga atuto sila. Sa barangay Masulog, may masobra 400 na ka mga residente nga nagatinero sa evacuation center. Upod Jeruel Bangoy, Eileen Pedraso. 1 Western Visayas. Pagbungguan na isang cement mixer truck kag wing van sa Radial Road sa Leganes, Iloilo, nakuhaan sa CCTV. Driver sang wing van padayon pa nga ginabulong sa ospital. Ini ang gintutukan ni John Sala. Makitaan sa CCTV footage kay nga ginausoy sa wing van ang dalan padulong sa syudad sang Iloilo. Samtang ang cement mixer truck naman ang yara sa piyak nga lane. Matiun-tion, nagtabok sa piyak nga lane ang wing van kag nagbunggo sa nasumala nga cement mixer truck. Hasta nga natumba ang duha ka truck sa dalan. Pagitnamon ang mga CCTV kag may mga witnesses kami to prove nga prior sa insidente nalukpan ining guma ang wing van. That is why nga na-lose control siya. Bangod sa kabaskugon sang impact, duha ang napatay, lakip na ang driver sang cement mixer truck nga si Fermin Gamarcha Jr. Kag ang pahinante sang wing van nga si Nino Miranda. Padayon naman niya ginabulong sa ospital ang driver sang wing van nga si Ryan Ramos kag ang isa pagid ka pahinante sini nga si Jomar Sonsa. Natala na naman nga magsapol ang magtimbang ang kumpanya nga nagaparag-iya sang wing van kag cement mixer truck, kaupod ang pamilya sa mga driver kag pahinante. Sa karon pag-aabagahon sang magtimbang ang kumpanya pagpalubong sa mga napatay nga biktima. Sa aton investigasyon abi medyo nag-encroach ang wing van. So nalantaw naton na may right may matarong man niya mag-file kaso ang lalo nang napatyan. Aksidente ang natabo. Apang suno sa kapulisan pwede kung tani ini malikawan kung insyakto lang ang kadasigon sang pagpadalagan. Bangod makalabot ka man sa gihapon sa imo pakatuan. Upod kay Hans Desierto, John Sala, 1 Western Visayas. Mga kapuso, kaso sa dengue sa rehiyon naglabot na sa masobra 20,000. Hindi tanan ng mga pasyente nga positibo sa dengue kinahanglan i-admit sunod sa DOH. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Nagdangat na sa 20,814 dengue cases ang Western Visayas base sa 35th Morbidity Week sa Department of Health Region 6 halin January 1 tubtub August 17 sini nga tuig. 51 na ka mga individual ang ginbawian sang kabuhi. Nagapanguna sa gihapon nga may pinakataas nga kaso ang probinsya sang Iloilo nga may 8,039, ginasundan sang Negros Occidental nga may 3,296 kag Capiz nga may 2,104. Mas madamo ang aton nga municipalities sa Iloilo province, mas taas ang aton nga population, mas taas ang aton nga at risk man nga mga population for possible nga transmission sang aton nga dengue. Mayara na sang 998 ka barangay sa rehiyon nga may clustering of dengue cases. Sunod sa DOH 6, mas maayo ang temprano nga pagpakonsulta sa mga rural health unit o kun health facilities agud ma-detect kung may dengue. Apang hindi tanan nga positibo nga pasyente ang mahimo nga i-admit
sa ospital. Pinaagi sini malikawan ang pagutok sa mga ospital. Dapat i-monitor naman sa maayo ang mga dengue patients sa panimalay. We have already distributed ang aton advisory sa aton nga mga hospitals with regards to the management of the surge capacity. And then na-classify ang aton nga pasyente as without warning signs. Pwede gid ma-manage ang aton nga patient as an OPD basis. Padayon naman nga ginatutukan sang DOH ang blood supply sa mga ospital bangod sang padayon nga pagtaas sang dengue cases. Upod ko si Rilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Panuble, Pista Nicolas 2024 sa Banuasang Isabela, Negros Occidental. Nangin mas masadya kaupod ang aton mga Kapuso Stars. Nakatutok ay ring Pedreso. #success ang isa kaadlaw nga selebrasyon sang Panubli Pista Nicolas 2024 bilang pagkilala sa patron ni si San Nicolas de Tolentino, pinaagi sa nagkalain-lain nga aktibidad nga nagapakita sang tradisyon ug importansya sang simbahan sa komunidad. Pero pagkatapos ng masako nga adlaw, sa Municipal Gazebo, nagtipon ng Kapuso fans nga naghulat sa ila paborito nga Kapuso Stars. Opening pa lang, fiesta ang feels nga dala sang festival dancers. After the games, worth it ang inoras nga hulat sang isa-isa na nga nagwa ang Kapuso Stars. Ang singgitan sang girls, wala na punggan sa nakita na si Prince Carlos na naghataw sa dance floor. Ang abilidad naman ni Radson Flores sa pagkanta, nagpakilig sa audience. Wala man siyempre nagpaulihi si Shan Visagas pag-abot sa kantahanay. Concert vibes naman ang performance na dala ni Anthony Rosaldo. Dreams ng Kapuso Stars nga makabalik tiwat sa Negros Occidental. Nakakataba ng puso, syempre. Sobrang saya ko. Looking forward ako na bumalik ulit. Grabe talagang ang energy dito sa Negros. Walang palya, lahat sila laging masayahin. Sa una pa lang kinakabahan ako pero pagpasok ko, grabe yung init ng pagtanggap. Such an honor, kaya gusto ko sana may invite pa ulit ako at bumalik ako dito. Ang LGU, makabigman nga memorable ang Kapuso Fiesta nga nagdala sang kasadya sa mga taga-Isabela. Pailipay ng bilog na banwa. And so when it was time to decide who to invite, we made sure that we invited GMA back here. Upod Kirwa Banggoy, Aileen Pedraso. One Western Visayas. Mga Kapuso, sulod sa top 10 sang 2024 Librarians Licensure Examination ang duha ka graduates ng West Visayas State University sa Iloilo City. Base sa resulta ng ginpagwa sa Professional Regulation Commission, ika-anom nga pwesto si Mel G. Pacardo nga may board rating nga 87.90%. Ikapito naman si John Albert Gayatinea nga may board rating nga 87.65%. Nagpanguna sa pasinawan si Anne Francia Chavez sa Bestling College of the Philippines sa Quezon City nga may 90.70% board rating. Samtang top-performing school naman ang WVSU nga nakakuha sang 100% passing rate matapos makapasar ang 14 sini ka-examinees. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga Kapuso, anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog wala nakatambong sa Quad Committee sang Kamara. Pag-reactivate ni Mabilog sa iyang voter registration, ginkumpirmar sang COMELEC Iloilo City. Si Kim Salinas nakatutok live sa Barangay Tapok Molo, Iloilo City. Kim? Jert, wala agin kumpirmar sang abogado ni former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog nga magapauli ang anay alkalde buwas diri sa syudad sang Iloilo matapos wala ini nang makatambong sa committee hearing subong adlaw. Wala na dayon ang pagtambong ni former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog sa Quad Committee hearing subong adlaw bangod wala ini makabaton sang opisyal nga imbitasyon. Ini ang ginkumpirmar sang iya legal counsel. Nagabot si Mabilog Martes ang aga sa Pilipinas. May impormasyon nga magapauli ang anay alkalde sa Iloilo City buwas Setyembre 13 apang wala inigin kumpirmar sang iya abogado.
Samtang ginpahayag sang Comelec Iloilo City nga Agosto 22 sang nag-apply sa pag-reactivate sang voters registration si Mabilog. Agosto 23 sang gin-interview ini. Sa karon, yara na ang aplikasyon sa Election Registration Board o kon ERB para sa approval. Dira sila ma-decide kung may opposition o kung wala. Kung may opposition, so ipatawag ang both parties. Kung wala, go as normal ang record ang application for registration. Matunog ang huring-huring nga isa sa rason sa pagpauli sa anay alkalde amo ang pagpadalagan sini sa 2025 midterm elections. Nahibaluan nga isa si Congresswoman Julian Baroda sa nagsugat kay Mabilog sang Martes. Lakip man diri ang bago resign nga head sang Iloilo City Public Safety Management Office nga si Jack Cunlo nga nagbiya sa linyada ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas para sa 2025 midterm elections. Apang nagpatag si Cunlo nga personal kag profesional ang rason sang pag-resign sini. Kung matuod ang plano ni Mabilog, mahimo ini makapasa sang iya Certificate of Candidacy apisar nga hindi pa mapruwahan ang reactivation sang iya voter registration sa tion sang filing sang COC sa Oktubre 1, tubtob 8. Oktubre 14 ang deadline sang approval sang ERB. Anybody makapile sang COC kay ministerial ang function naton. So batunon na naton despite nga may mga defect, batunon na yan naton. So kung in kaso nga may mag-file sang petition to cancel sang COC, file siya sa Comelec para officially masabat sang Comelec. Suno sa abogado ni Mabilog, tuyo sang anay alkalde nga magboto sa eleksyon sa masunod nga tuig. For him to vote, I assume na that's very certain nga gusto niya magboto sa next year's election. But for him to run next year, wala pa sang klaro. Ginpahayag naman ni Saino nga sang nagligad nga semana, nakakuha na sang Certificate of Candidacy ang partido ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Kung sariin, kandidato sa pagkakongresista sini ang iya bata nga si Raisa Treñas Chu. Sa post ni Raisa kahapon, makita na ang video kaupod ang yamay kagang anay alkalde sang syudad nga si Joe Espinosa III sa pagtililipon sa mga supporters sang alkalde. Sang Martes, ginpasumpa man sang alkalde sa ila partido ang hinablos ni Mabilog nga si Shin Mabilog. Marso subong nga tuig sang ginanunsar ni Treñas ang pagpakigbulag sini sa ila tandem ni Baronda para iduso ang kandidatura sang iya bata nga si Raisa. Jert, suno sa abogado sang anay alkalde, nag-request na sila sa Sandigan Bayan sang bilog nga records sang pending criminal cases ni Mabilog para may baluan ang legal remedies nga pagahimuon. Nakapadala naman sang sulat si Hukaban sa Supreme Court sa pag-update naman sang kaso administratibo batok kay Mabilog tuhoy sa manumalia nga towing services sa Iloilo City. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye Kapuso Kim Salinas. Samtang mga kapuso sa Bacolod City naman, 45 dias nga experimental parking sa Dalan Lacson ginumpisahan na. Epekto sini sa dalagan sang trapiko tutukan sa Bacolod Traffic Authority Office. Yaring balita nga itong gintutukan. Sang tinalikdan nga Lunes, September 9, ginpasugtan na nga mag-park sa Dalan Lacson malapit sa mga balaligyaan ang mga salakyan halina alas 7 sang gabi, tubtob alas 5 sang agahon. Iningkabahin sa 45 dias experimental parking niya ginpatuman sa Bacolod Traffic Authority bilang sabat sa panawagan sa pila ka business owners. Tinutuyo sini nga malantaw kung makaapekto bala sa dalagan sa trapiko kag sa mga commuter ang pagpark sa mga salakyan lapit sa mga establishmento. Sa una nga 4 ka adlaw nga pagpatuman, aminadong bitaw nga may mga pagpanghangkat apang natalupangdan nga wala man ini sa epekto sa trapiko. It would be unfair for me to say wala problema Monday to Thursday kasi wala mag-traffic Monday to Thursday. So tomorrow is Friday is always a busy day. Gani, manginbasihan sa assessment among sitwasyon buwas sa Sabado kag Domingo. Sa weekend, bilog adlaw nga sugtan ang free parking. Naglaom ang bitaw, nga bisan wala sang dakpanay nga matabo, mapatuman gihapon ang lay sa dalan. Ang ako niya is nga whether ara kami or wala, ang aton pumuluyo, kailangan magpatigil sa aton nga traffic laws. Sa 9th Street, talupang doon ang pagdagsa sa mga customer. Mangod hilway sila sa pagpark. Ang iban, ginapangita, gina nila nga may parkingan sila, sir mo. Ti ng kisaga, may mapark na di sa mo, no? Ti gatras na sila, sir, kay tungod. Wala man kami didaan ka papark sa tubang, di namon, sir. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.
Sa iban pang balita, magasulat ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office sa kooperatiba sa duwa ka driver nga naimbulbar sa road rage sa Haro Plaza sang Lunes. Iniapisar nga nag-areglohanay na ang duha sa barangay. Dugang diri pasang karon pa sang Iloilo City TTMO ang orientation sa mga transport cooperatives kag drivers sa hustong pangginawi sa dalan. Nagahulat pa sang pondo ang opisina agod mapatuman ang separadong loading and unloading area sa traditional kag modernized PUJ. Ang agaway sang lugar sa loading and unloading bays ang natumod nga rason sang Iloilo City TTMO sa masami nga pag-inita na isang traditional kag modernized PUJ driver. Makosyon, parang mahambalan nila kag mano naton ma-develop ning behavior kag mga attitude sang aton nga mga driver nga ang ining mga altercation nga hindi dapat himuon sa dalan. Papusog, ginkumpirma naman ni Negros Occidental 6th District Representative Mercedes Alvarez ay paiway na ang natalaan ng ceremonial signing sa implementing rules and guidelines sa IRR sa Negros Island region. Sunod sa kongresista, wala naging dayon ang ceremonial signing agad, mas matutukan ang preparasyon sa implementasyon ng NIR sa masunod nga tuig. Sa Agosto, nakahuman na sang draft ng Technical Working Group kag naistoryahan na ang kaundan sang IRR. Kung maaprubahan ng IRR, masunod nga tikang ang pagdihon sang transition plan sa mga ahensya sang gobyerno. Samtang, nagkomento naman ang opisyal angot sa ginfile nga petisyon sang pilakatagan Negros Oriental sa Korte Suprema nga nagapahayag nga wala nag-agi sa nagakaigong prosesong pagtukod sang NIR. Kapulisan sa Banwa sang Leganes padalma ng impormasyon nga may isa ka compound sa Banwa nga may mga drug pusher nga nagatinir. Si John Sala nakatuto. Naghaganhagan na problema sa droga sa Banwa sang Leganes suno sa kapulisan ganigin kakibot ni Captain John Robles, hepe sang Leganes Municipal Police Station. Ang impormasyon nga may isa ka compound sa Banwa kung sa diin may mga nagapuyo nga mga nagaduso sang illegal nga droga. Ang nasambit nga impormasyon ng gituan ni alias Boss ang ginatudlo supervisor sang isa ka lumber supply business nga nadakpan sa drug bypass operations ang Regional Police Drug Enforcement Unit sa Molo, Iloilo City. Naka-coordinate ako sa sa CDEO kag sa RPDO. Kay classmate ko mananda nga buliga namon kung may ara gid man diri sa Leganes kay subject ko na for operation for drug bust operation or whatever kind nga makuha na sila ang gina-allege nga compound. Suno sa team leaders ang RPDEU nga nag-operate kay alias Boss ang impormasyon ng makabing nga raw information kag natugyan na nila sa Leganes PNP para mapadalman ini. Santo sa panaysayon ni alias Boss, yara sa isa ka tuig na ini nga naga-star sa mga compound apang 2 ka bulan pa lang nga nagpakigbahin sa illegal drug trade. Ang hambal niya, compound lang sila sir. Kag may iban man siya nga upod to nga amo man ang daw sideline nila sir. Pahayag naman ni Captain Robles kalabanan sa mga nagkaladakpan sa bypass operations ang Station Drug Enforcement Team sang Banwa ang lunsay mga pangayaw. Mostly sang nagkalaging bypass ko di, mostly diri sa Leganes is pangayaw nga nag-aagi lang kag diri nagatransaksyon. Upod kay Hans Gisherto, John Sala. One Western Visayas. Mga puso, sa sining nga Sabado na September 14, opisyal nga pagabuksan ang selebrasyon sang Pasalamat Festival 2024 sa Dao Capiz. Ganiop dantang aton mga kapuso nga daunhon sa iwaton ni opening salvo nga pagasundaan sang pagpakilala sang tiyasang Dao candidates. Kag syempre, alas 9 sa gabi kita na kita sa Bao Dao Public Plaza para sa iwaton nga Grand Kapuso Fiesta. Get ready nga bonding kaupod kanday John Lucas, Faith De Silva kag E.A. Guzman. See you sa Sabado, mga kapuso! Samahan niyo kami sa Kapuso Fiesta and Celebration of Pasalamat Festival. See you, mga palangga! Abangan niyo po kami para sa isang exciting na Kapuso event. Excited na ako. Love you! Mapuso pa dahil naman yung ginabantayan ng bagyo ng Yara Sagwa sa Philippine Area of Responsibility UCONPAR. Mas nagbaskog pagin ang bagyo nga mayara international name nga Bebingka kay isa naka-severe tropical storm. Urihining na siplatan sa kaluyon nga 1,975 kilometers na silangan ni bahin sa Central Luzon.
paaminhan ang hulag sini sa kadesigon nga 30 kilometers per hour kag ginalauman nga magsulod sa par buwas sa hapon kung magpadayon ang kadesigon kag direksyon. Sa forecast track, kaging pagwas sa pag-asa, manubo ang chance sini nga maglandfall kag hindi man magdugay sa sulod sang boundary bangod posible nga magwa man sa par sa Sabado. Pabaskogon sini nga habagat gani magaulan sa dako nga bahis sang pungsod sa mga masunod nga adlaw, posible gani hasta sa weekend. Sa datos sa Metro Weather, mataas ang chance sang ulan sa pinakabayan sang Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras kag Negros provinces. Posible man ang ulan sa nabilin nga bahin sang pungsod ilabi na sa Luzon. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Updates mga puso sa nagapadayon ng NCAA Season 100 Men's Basketball. Nakuha sa Mapua Cardinals ang unang daog sa ginluto sa EAC General sa score nga 69-66. Ginpangunahan ni Lawrence Mangubat ang Cardinals nga kakuha sa 15 points sa hinampang nga giniwat kahapon sa Phil Oil Center sa San Juan City. Samtang high-scoring game naman ang nasaksihan sa tungasang San Beda Golden Stags kag LPU Pirates apang nagbabaw ang Golden Stags score nga 95-93. Nagapabilin nga undefeated ang Golden Stags nga ginpangunahan ni Paeng Are nga may ara 25 puntos. Mabuso bantayan naman ang hinampang buwas September 13 sa tungasang JRU Heavy Bombers kag Letran Knights 12 noon. Samtang magatubangin naman sa second game ang Perpetual Altas kag Arellano Chiefs 2:30 p.m. Malantaw na sa Heart of Asia ang live stream sa NCAA Philippines Facebook kag YouTube channel. Mga estudyante sa Zaragan National High School nagdala sang dungog sa Western Visayas matapos makuha ang bronze medal sa Basketball 3x3 Women's Division sang samihang basketball ng Pilipinas. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Ginpauli sa mga estudyante sang Zaragan National High School ang tropeyo nga second runner-up matapos magdaog sa Basketball 3x3 Women's Division sang samahang basketball ng Pilipinas pambansang tatluhan nga ginhiwat sa Quezon City sang Damlaglang. Suno sa mga player nga sanday Jezabel Anakan, Kate Puertoliano, kag Yana Payod nangindako nga panghangkat sa ilang kataason sang ila kontra kag kasagad sa hampang nga basketball. Kabuligan kami ang apat para maano namon ang strategy. Tapos may ginatadlaman sa amon si sir namon nga mga play para namon sa amon nga mga susunod court. Sa score nga 13-12, ginpierdes ang Region 6 ang Region 10 para mangin second runner-up. Nangin kampyon ang Cebu, first runner-up naman ang NCR. Ang mga players ng ZNHS ang nangin tiglawas ang Region 6 matapos magdaog sa regional level. Bangod sa bulig sang ila mga coach kag todo ensayo, nalabot nilang ilahandom nga makahampang sa nationals. May idid naman nga training ang ginagyan sang kabataan. Ilabi na nga 3 lang ka player ang nagahampang sa court. Siyempre may fear kami pero because of determination sa mga bata, hard work, teamwork, so na-survive. At first, wagi kami sing idea kung ano gidya ang 3x3, kung paano ang ilang system. So, by doing that, pag-research namon, dito namon nakita nga somehow different ang system sang 3x3. More on the speed, more on the power. So, dito kami nag-focus. Bangod sa ginpakita nga abilidad sang miyembro sang team nga si Leia Pinuela, ginkuha na ini sang isa ka universidad sa Metro Manila. Suportado naman sang bulutuan ang mga kabataan agud mahanas pang ila abilidad sa patag sang sports. We aim for to develop wholesome individuals. So, both academics and sports, at least ma-develop man ang mga kabataan, not only in the four walls of the classroom, but of course sa other activities. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Ginbawian sang kabuhi ang 38 anyos nga si Alias Al sa nakabunggo ang ginamaneho sini nga motorsiklo sa tricycle nga ginamaneho ni Alias Oliver, 47 anyos sa Barangay San Fernando, San Jose Antique. Pilaso naman ang tricycle driver kag mga sakay sini. Sa investigasyon sang kapulisan, pagkadto sa ospital ang tricycle sa nakabunggo sa nasugata nga motorsiklo sang biktima. Padayon pa nga ginabulong ang mga pilason. Nadakpan sa checkpoint sa San Dionisio ang lalaki nga ginatudlo ng awat sang motorsiklo sa Barangay Tinurian, Barotag Nuevo, Iloilo.
Nadakpan ini bangod ginpa-alertos ang kapulisan sa Barutag Nuevo ang mga police station sa mga kaingod nga kabanwahanan. Magluwas sa motorsiklo nga ginkawas sa suspect. Na-recover man sa iya ang isa ka sachet sa suspected shabu. Madumduman nga suno sa tagreklamo. Ginpark sini ang motor sa igad sang dalan. Apang ginkakibot sini nga siya pagbalik. Wala na ang motorsiklo. Dako man nga bulig ang mga laragway sang suspect nga ginpost sa social media. Preso na sa karon sa San Dionisio Police Station ang suspect. Nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang 43 anyos nga si alias Dodoy matapos madakpan sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sa Pavia Police sa Barangay Balabag sa mga Banwa kagabi. Si alias Dodoy ang tumandok sa Barangay Ongkados, Pavia. Ginakabi gini nga madanlog nga subject sang kapulisan apang sang nadakpan. Inanakuhaan sa suspected shabu nga nagabugat sang 90 gramos kag may standard drug price nga kapin 600,000 pesos. Nagapabilin ini nga detained sa Pavia MPS kag wala na naghatag sang yabahin. Mga kapuso, Department of Health 6 nagapanghanda na sa pagbalik sang international flights sa Iloilo International Airport. Ginpahayag sa DOH nga preparado na ang ahensya. Sige-sige na ang pagsinapol nga ginahimo sang concerned agencies upod ang Civil Aviation Authority of the Philippines agud panghandaan ang international flights. May screening nga ipatigayon sa mga traveler agud masiguro nga madetect ang mga biyahero nga may sintomas sang monkeypox. Sa aton mga kapuso, diri sa Western Visayas, nagsubong man sa aton mga kapuso abroad. Madamo ginasalamat sa padayon niya pagtutok. Ako sa Adrian Prieto. Kapuso, mag-isa kita kagibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlotan. Ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.